people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. So, syempre, marami tayong mga chika na talaga naman, oh my gosh, nako, nagiinit at talaga namang magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Pero syempre, bago ang lahat, gusto ko muna kayong batiin na maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta na binibigay ninyo syempre dito sa Mama Sam Vlog. At syempre, kay Christine Ann Perez. So yon, hello. Abangan ninyo, syempre, nag-collab kami ni Christine Ann Perez. Kasi hiningi ko yung top 10 niya dito sa Miss Universe Philippines. Abangan nyo yan bukas. And then ngayon, syempre, marami tayong chika na talaga naman, oh my gosh. Dahil ang daming maiinit na intriga ngayon na pag-uusapan natin. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, Alden Richard mag-host sa Coronation Night ng Miss Universe Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Si Alden, okay naman. So, ang makakasama niya dito ay si Arbony. Pero kung ako, siguro mas gusto ko pa rin talaga si Marco Gumabaw, di ba? Kasi nakita naman natin si Marco Gumabaw, sanay na siya talagang mag-host. And then, alam mo yun, mas gusto ko si Marco kaysa kay Alden. Charot! So, yun. So, why not? Alden is magaling din naman, di ba, mag-host. Last time, parang feeling ko, nag-host din siya dito sa Miss Universe Philippines. And I hope na magkaroon sila ng chemistry sa entablado ni Arbony. So, yon, abangan natin yan. So, ngayon pa lang talagang exciting na ang magiging coronation night ng Miss Universe Philippines kasi may Arbony na, merong pang Alden. O, diba? At para naman sa sumunod na chika, Miss Universe na si Shanice Palacio nandito na sa Pilipinas. Anong chika mo, Mama Sam? Well, kahapon nga pinagkaguluhan sa airport ang Miss Universe na si Shanice Palacio at talaga naman masasabi ko, oh my God, siya yata yung pinakamatangkad sa lahat ng Miss Universe na nakita ko. Totoo ba? Iba talaga, no? Kasi tingnan mo, lahat ng mga kasama niya, Diyos ko, siya yung talagang ang tangkad. So, yon. So, ang bongga, ang ganda, ang ganda-ganda niya. So, natutuwa ako sa kanyang, eksena, sa kanyang damit. Talaga nandoon talaga na parang, wow, very Filipina beauty. O, diba? And then, natutuwa ako sa, na interesado siya yung language natin, magtagalog, interesado siya sa pagkain, interesado siya sa Pilipino. So, natutuwa ako kay Shanice dahil talaga namang masasabi ko na pinaghandaan niya ang pagpunta niya dito sa Pilipinas at mag-stay siya nga dito ng 6 days. So, tingnan natin kung ano ang mga kaganapan sa 6 days na yon. Siyempre, kasama niya ang Miss Universe organization na si Miss O at saka meron pang Latin di ba, na si kalimutan kong pangalan. So, yon. So, tingnan natin kung ano ang magiging eksena. Pero, ito ang chika, Kun-an, wala sa Pilipinas. So, di ba? So, marami nga nagsasabi, bakit daw wala si Kun-an? Nasaan na si Kun-an? Ano ang nangyayari? So, yon. So, ayaw daw ba ni Kun-an pumunta ng Pilipinas? Natatakot daw ba siya sa mga Pinoy? Mga ganon. To be honest, I think hindi ko iniisip na ganon. So, siguro meron siyang importante na kailangan ayusin or trabahuhin. So, wag tayo mag-isip na kahit anong nega. Kasi parang feeling ko naman si Kun-an naman kung free time yan, why not, di ba? Lilipad yan. So, siguro natatakot siya kasi mainit ang Philippines. Ganon. So, yun. So, hindi siya natatakot sa mga tao kasi parang feeling ko naman, I love naman siya ng mga Pinoy. And then, hindi rin niya inisnab ang Miss Universe Philippines. Kumbaga, parang nandoon lang siya sa, siguro meron siyang pinagkakaabalahan na iba. At alamin natin yun sa mga susunod na araw kung ito ba si Kun-an ay susunod.
kung sasabihin naman ayaw ni Kun An pumunta sa Pilipinas kasi mainit din ang Thailand. So yon. So parang feeling ko the same lang yung init dyan sa Pilipinas at yung init dito kasi halos magkadikit lang naman tayo at iisa lang naman yung lugar natin, Asia pa din, di ba? So yon. So ako siguro respetuhin natin kung ano ang naging desisyon ni Kun An at kung ano man ang ginagawa ni Kun An, hayaan na lang natin siya. Basta ang importante na tuloy yung trip ng Miss Universe dyan sa Pilipinas at hindi naman nila inisnab ang Miss Universe Philippines kasi nakita naman ninyo, mismong Shaynes ang pumunta at kasama niya ang ilang organization ng Miss Universe. And then si Kun An, malay mo, susunod, o di ba? So wait lang tayo sa more update. Alam naman natin na si Kun An ay mahal niya rin ang Pilipinas. And then, para naman sa sumunod na chika, Michelle D. Pinuntahan na si Apong Wang, di ba? So, ayun nga, kahapon nga, pinagkakaguluhan sa social media ang pagbisita ni Michelle D kay Apong Wang na kung saan ang kanyang inspiration sa kanyang evening gown doon sa Miss Universe. At nakakatuwa, no, si Michelle D bago matapos yung reigning niya, nagkaroon siya ng time na bisitahin yung kanyang iniidolo na artist. At alam mo yun, nagpatatupan yata siya. So sobrang panalo, sobrang nakakatuwa. Yung ganitong yung pagbigay respeto doon sa hinahangaan mo, tapos yung hinahangaan mo ay, alam mo yun, na parang naharap mo siya, di ba, ng bonggang-bongga. So, sobrang natutuwa ako sa humbleness at saka sa appreciation na meron itong si Michelle D. Sana yung next Miss Universe natin, no, na Philippines, ganito din yung pagiging humbleness, ganito din yung kanyang appreciation sa pagmamahal niya sa Pilipinas. So yun, mabuhay ka Michelle D. Isa kang tunay na Miss Universe Philippines. So diba? So yun, so nakakatuwa talaga si Michelle D kung iisipin mo para magbigay pugay, ma-appreciate niya yung mga bagay-bagay na ganito. At talagang nagbigay siya ng oras bago matapos yung kanyang reigning queen. So 20 days to go. Talagang binigyan niya ng panahon at binisita niya. Hindi niya pa hinintay, saka na pag natapos na yung reigning queen ko. So, kumbaga talaga in-schedule niya yon. Oh, di ba? So, ang ganda, ang bongga doon ni Michelle D. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, pambato ng Laguna na si Alexandra Rosales. Tingin mo, Mama Sam, nawawala nga ba ang ningning niya habang dumarating na ang coronation night ng Miss Universe Philippines? To be honest, syempre, di ba, nagiging matindi na ang pukpukan ng mga kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Kumbaga, parang ilang araw na lang, kumbaga nandito na sila sa exciting moment. So yung mga ibang kandidata talagang masasabi mo nag-shine, yung ibang kandidata ay nawawala na sa eksena. Yung nagpunta sila doon sa Sultan Kudarat, yung ibang kandidata doon hindi nabigyan ng, alam mo yon, ng talagang spotlight. So parang nawala sila sa eksena, sabi ng ganon. Pero syempre si Alexandra Rosales ay patuloy pa rin na lumalaban at kahit pa sabihin natin na mukhang nawawala ang spotlight niya dito sa Miss Universe Philippines, naniniwala pa rin ako na bigla itong magpapasabog ng bonggang-bongga sa darating na coronation night. So yun yung abangan natin kung ano ang ipapakita niya sa preliminary competition na malapit na kailan to sa mga susunod na araw. So yun ang exciting dito kay Alexandra Rosales, kung ano yung ipapakita niyang pasabog. For me, nakikita ko naman na may laban naman to at kaya niyang pumasok sa semifinals ng Miss Universe Philippines, and then tignan natin kung ano ang pasabog na gagawin niya. Basta doon lang na yung kandidata ay lumalaban pa din sila ng bonggong-bongga, di ba? And then para sa sumunod na chika, Stacey Gabriel, Mama Sam, tingin mo possible ba na siya ang maging Miss Universe Philippines 2024? To be honest, panood naman natin yung mga interview nito ni Stacey Gabriel. Iba talaga si Stacey in terms of communication skills, pasarela, performance, di ba? Talagang kumakabog talaga ang isang Stacey. Hindi rin imposible na si Stacey ang makoronahan ng bagong Miss Universe Philippines ng ating bansa dahil sa ipinapakita niyang galing, lakas, laban. Talagang masasabi ko naman, isa si Stacey na possible talagang makatungtong ng top 5. And then tignan natin kung paano niya ipapanalo ang kompetisyon.
sa mga susunod na araw. So ngayon talaga si Stacey talaga on top at saka nandoon talaga sa kanya ang spotlight, di ba? So yun, so mabuhay kay Stacey and laban lang. So patindi na ng patindi kasi yung labanan. And then yung labanan na to talagang dito na masusubukan yung galing ng kandidata at yan yung nakaka-excite. Speaking of labanan, Mama Sam, anong masasabi mo sa mega post ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines katulad ni Taguig, Bacoor, Baguio at Pampanga? Sino ang angat sa kanila? Syempre dito makikita mo na parang wow, ang gaganda talaga ng mga kandidata, yung mga eksena talaga nila, kumbaga parang unstoppable, di ba? So nakita natin dito si Pampanga. So talaga yung height ni Pampanga, ito yung masasabi mo na ang ganda ng tindig, very Miss Universe yung dating, ang ganda ng mukha. Pero syempre nagtataka tayo kung bakit ito si Pampanga ay nawawala sa eksena. To be honest ha, parang lulubog, lilitaw, hindi consistent. Pero yung beauty niya, consistent talaga. So yun, so ako para sa akin si Pampanga, isa sa mga inaabangan ko kung ano ba talaga yung magiging eksena niya dito sa Miss Universe Philippines. So, nag-aabang ako ng pasabog niya talaga. Kasi parang feeling ko, she's quiet pero possible pa din na mapunta kay Pampanga yung corona. And then, of course, si Baguio, si Tara Valencia. You cannot underestimate Tara Valencia kasi yung performance level niya consistent from the start until now. So, hindi ko lang alam kung ano pa yung ibubugay niya sa susunod or mananatili lang ba siyang consistent na ganyan. Pero Tara Valencia ha, matindi din ang laban dito sa Miss Universe Philippines. And then of course Victoria Velasquez Vincent, very unstoppable. Yung alam mo yon si Victoria kasi parang talagang give all, di ba? Parang all the way down talaga siya. So yung laban niya ngayon dito sa Miss Universe Philippines, masasabi mo talaga na all the way down. So, binigay niya na yung lahat ng kanyang makakaya. At talaga namang masasabi ko, panalo ang eksena. Sobrang antindi. Sobrang neck to neck yung labanan. Sabi ko nga, destiny na lang, corona na. Diba? And then, of course, Taguig. Si Taguig talaga, masasabi ko na predictable, unpredictable yung kanyang laban dito sa Miss Universe Philippines. Kasi, sobrang iba si Taguig. Pag tinignan mo siya, talagang mamamagnet ka sa beauty na meron siya, sa height na meron siya, at saka talagang masasabi mo, Taguig, ikaw ba to? Diba? So, hindi ko alam. Sobrang iba kasi yung ipinapakita niyang laban. Hindi maingay, hindi tapos parang ando doon siya sa eksena na mapapansin at mapapansin mo talaga siya dahil hindi mo talaga mahulaan kung siya ba ay papalo o siya ba ay talagang sasabog ng bonggang-bongga. So, hindi natin alam. Pero itong apat na kandidata na pinag-uusapan natin, isa sa kanila possible mag-uwi ng corona ngayong taon na to. Diba? So, yan. At para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Alexi Brooks sa kanyang eksena dito sa Miss Universe Philippines? She's a very strong until now. At talagang unstoppable din talaga si Alexi sa competition. Nakita naman natin yung mga interview niya, yung mga nakaraan. Oh my God, talagang nakakangilabot. Sobrang ano ba, nakakaloka. Talagang palaban din ng isang Alexi Brooks. Sorry. Palaban din talaga yung isang Alexi Brooks at talagang masasabi ko, Diyos ko, I'm so excited for the coronation night. Kasi talagang neck to neck na yung mga kandidata. At kahit sa Alexi, hindi rin talaga siya nagpapatalo. Hindi siya nagpapaawat. Talagang nandoon talaga na go, lalaban siya. Ganon. So, nakita nyo naman, di ba? Yung interview niya, Diyos ko, oh my gosh, nakakaloka. Sobrang hindi mo siya mapigilan. Nakakapraning talaga ang mga labanan ng girls dito. At para sa huli naman natin, chika, syempre, Atisa Manalo, siya na kaya ang susunod kay Michelle D bilang Miss Universe Philippines? To be honest, tulad nga ng sinabi ko, parang unfair kasi sa ibang kandidata kung sasabihin natin yes. But sa nakikita natin, sobrang grabe. Iba din yung ipinapakita ni Atisa Manalo. In my heart, kung ako tatanungin mo, I think siya na. Ganon. Oo. Siya na yung susunod na
Michelle D. Siya yung susunod kay Michelle D. And talagang ano niya, kumbaga kung profile ang pag-uusapan, pasok talaga si Atisa Manalo. Pero kasi this is a competition eh. So hindi natin masabi kung sa kanya na ba talaga ang corona. Kasi in fairness naman do sa mga kalaban niya, lumalaban din. At talagang matindi talaga ang ipinapakitang galing ng mga kalaban niya. Kumbaga, parang yes, Atisa Manalo is there. But nandoon pa rin ako sa punto na possible na mapunta pa rin sa iba. So malakas yung kumpiyansa ko na kaya ni Atisa Manalo makuha ang corona ng Miss Universe. Pero tulad nga na sinabi ko, ang daming magaling na kandidata na possible din sa kanilang mapunta at sila din ang maging next na Michelle D. Diba? Andiyan dyan si Alexi Brooks, andiyan dyan si Tara Valencia, andiyan dyan si Kainta, diba? Si Stacy, andiyan dyan si Victoria Velasquez Vincent, andiyan dyan si Taguig, andiyan dyan si Pampanga, at kung sino-sino pa. 53 candidates ang nagko-compete and then 53 candidates bagging to the crown. Yung iba maaaring humahabol, yung iba tinatry, pero Atisa Manalo is Atisa Manalo. And then tingnan natin kung siya nga ba ang puputungan ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines for 2020. Kasi syempre guys, hintayin natin ang pasabog ni Atisa Manalo kasi sinasabi nga daw, lahat daw na nakikita natin ay hindi pa daw yon talaga ang kanyang final game. So, maraming nagsasabi sa akin na, Mama Sam, marami ka pang dapat makita sa laban ni Atisa Manalo. So, ayun yung mga aabangan natin. Kasi syempre, ang sinasabi nga nila, si Atisa Manalo ay may pasabog sa darating na araw na talagang ikagugulat daw natin lahat para sa corona ng Miss Universe Philippines na talaga daw sinasabi nila na masusurprise ka daw talaga ng bonggang-bongga sa ipapakita ni Atisa Manalo. Ako naman, ayoko naman mag-expect. Kaya, chill-chill lang. So, sabi ko nga, competition ay competition. So, maraming kandidata na marami din naghahanda, marami din mga pasabog. So, hintayin natin kung sino ang the best of the best talaga. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys, maraming salamat. Syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys.